Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong maulan na gabi ng Tuesday mga lodi at grabe. Grabe ang lakas ng ulan, ang lakas ng kulog mga lod. So pero malupit ang mga balita natin kahit ganyan mga idol, no. So medyo nag-uptrend ang market kanina, pero ngayon nako mukhang papunta siya sa correction mga idol. Ano ba mga balita ngayon? 'Di ba? So ayan, malalaman natin 'yan mga lodi dahil matindi, malupit ang mga balita natin ngayon. So kung gusto niyo ng ganitong content, hindi kayo papahuli sa balita, crypto news, trending news, global news, mga idol, ano pang hinihintay niyo? Mag-subscribe na kayo sa channel natin at syempre, click niyo yung notification bell para lagi kayong updated. Okay. At syempre, palambing na rin, palike ng video. Okay? So medyo napakalaking tulong 'yan sa ating channel ang like ng video. Libre lang 'yan mga idol. Okay, so bago ang lahat, punta muna tayo sa ating chart. Nandito ngayon tayo sa 5 minutes time frame na ang RSI natin ay nasa 68 mga idol. 69, nako ayan, umaangat ang ating RSI mga idol. No, pag medyo nag 75 yan, magpo-position tayo mga lods ng short. Okay? So titignan natin, nasa 71 pa lang eh. Yung mga lods eh. So, mag-use na tayo, malay nyo, umabot siya habang nagsasalita tayo. So, punta nga, kuha na muna tayo ng 80. Hiram muna tayo, mga lods. Baka magkabiglaan, mga idol eh. No? 80 lang, 80. Okay. Ay, gagi, 80 lang. Grabe naman yan. 80. So, 80 meron tayo. Okay, no? So, hintayin natin. Baka mamaya umabot siya ng 75 or 80. Naku, napakaganda na nun. Mga Lods, titignan natin kung makaposisyon tayo. So, punta ngayon tayo sa ating mga balita. Nako, eto na. Mga idol, nako, yung mga news natin ngayon, hindi ko alam kung maganda o ano. Mga idol, ito ba is magdadala sa market sa atin sa ilalim o sa taas? Kaya mas maganda talaga kung lagi tayong ready. Ready tayo kapag lumipad, meron tayong bodega at ready rin tayo kapag nag-drop, meron tayong pambodega naman. Okay, nag-iipon ako ngayon ng pambodega. Hindi dahil nararamdaman ko na magbabagsak, no? Pero in case lang naman, mga lods, no? So, nag-iipon tayo ngayon ng pang-emergency na biglang bumagsak. Boom! Biglang magpa-fire sale yan, mga lods. Ang mumura ng token pag bumagsak. So, dapat meron tayong pambili. So, yung mga panalo natin nung nakaraan sa trade, ayun yung iniipon natin. Baka bigla kasing mag-drop, so meron tayong pang bodega. Pero yung mga bodega na natin nung nauna na, andun lang yun. Mga idol, no? Hindi natin gagalawin yan. Kaya kung sakaling lumipad man, ready pa rin tayo. China, nako, China has overtaken the US to become the world leader in fintech patent filings, mga idol. Nako, naunahan na mga loads, no, ng China ang US. China now accounts for 38% of global fintech patent filings after its filing surged roughly 10x over the past decades. Nikkei reports that rise has allowed China to surpass the US, the long-time dominant filter in fintech patents, mga idol, no? China still bans crypto trading but is now leading in patents for crypto tech like blockchain settlement and CBDC infrastructure, mga idol. Alam nyo, nung nakaraan, napanood ko nga mga idol, no, sa isang content creator sa mga kotse, mga lods, na mas maraming sale ang BYD ngayon kaysa sa Tesla. At kung titignan naman mga lods, yung technology, no, pagdating ng technology ng car, ng mga busy ng mga China, ang gaganda rin. Mga idol, no, hindi mo alam kung syempre yung Tesla kasi mga idol ganun din, no? Kaya lang kasi ang tumata kasi sa isip natin mga Pinoy, pag China made, medyo hindi hindi pulido o hindi siya heavy duty. Kumbaga madaling masira, something like that. Pero nung napanood ko 'yun mga idol, grabe yung technology ng mga kotse ng China ngayon. Halos pantay na at yung iba pa nga mas maganda pa yung technology ng kotse nila sa Tesla pero mas mura, di hamak na mas mura. Mga idol, siyempre doon ka magtataka, mas mura nga maganda baka naman po isang taon ko lang 'yan, hindi ko na magamit. May mga gano'n kasi, mga lods, eh, 'di ba? So ayun, pero hindi ayon sa statistic mga idol, mas maraming sale o nabenta ang BYD kaysa sa ano. Do'n pa lang, sa isang portion pa lang 'yon, marami pang iba na nalampasan yung China, pagdating sa, rival nila ng US mga idol. So, ayun ang matindi mga lods, 'no?
Nag-iisip na nga yung, meron ako kasing kaibigan, mga lods, na nag-iisip siya bumili ng BC o ay ano, EV pala, GBC, EV, electric vehicle, mga lods, ang iniisip niya ay BYD 'no, yung, yung pickup ng BYD, yung parang ano, parang, Raptor ng BYD, yung mga gano'n. Para siyang, Triton, yung parang gano'n, 'no. So, gusto niya ng BYD na lang yung gusto niya 'no, ayaw niya na mag-gas, ayaw niya mag-gas, mga idol. Pero siyempre dahil dati wala, dati alam niyo naman yung mga Pilipino, ang gusto lang bilhin niyan dati yung mga sikat 'no, it's either Toyota sa kotse, Toyota, Mitsubishi, 'di ba, Honda, Ford, yan yung mga sikat sa atin. Pero sa Pilipinas talaga Toyota yung number one sa tingin ko at sunod yung Mitsubishi, mga idol. Sa mga katulad nga nun ni Rocket, na pam-family, yung mga parang SUV, 'di ba, ang parang naglalaban it's either, Expander, Innova, tsaka Avanza, mga gano'n, 'di ba? Toyota tsaka Mitsubishi naglalaban, mga lods. Pero ngayon, meron ng isang pumapasok 'no, yung BYD, naku. Hindi lang pala sa ano, sa fintech pati sa mga vehicle, mga lods, baka maunahan na ng China yung US, 'di ba? Ang haba ng ano ko dun sa balita na yun, So dito tayo ngayon, Poly market, naku eto delikado ang poly market dito, mga idol, 'no? Poly market, sa tingin niyo mababawasan yung kanilang credibility? Kasi ano ngayon, dinimanda yung poly market, mga idol, 'no? Poly market sued over strategy Bitcoin bet. Okay, Poly market and CEO Shane Copland are facing a lawsuit over the settlement of prediction market tied to whether strategy sold Bitcoin BTC before May 31, 'no? Kumbaga ang pustahan o ang ads, mga idol, magbebenta ba ang, strategy o yung MicroStrategy ng Bitcoin before May 21 ay May 31? The plaintiffs argue the market should have resolved to yes. Dapat yes nga. Kasi nga, citing a strategy sec filing that disclosed a sale of 32 Bitcoin. Naalala niyo yun? Yung nagbenta yun ng 32 Bitcoin yung, strategy during that period, no? So dapat ang sagot doon is yes. They claim Poly market settled the market as no. So no yung nanalo before later issuing a clarification according to court filing. So ngayon nagkademandahan na, maraming hindi pumayag, lalo na yung mga traders, yung mga pumusta o yung mga ganyan, no? At ito nga yung inaalala ng iba kasi alam nyo naman na ang prediction market is napaka trending na ngayon. Ang lahat na pinipredict, mga idol, at pumupusta na diyan. Yung trading volume nga ng mga market na 'yan, prediction market, is umabot ng 1 billion nung nakaraan, mga idol. Ganun sila kasikat, no? So ngayon, dinimanda, nagkaroon ng problema. Ang tanong diyan kung, mababawasan ba ang credibility ng poly market, 'no? Kumbaga parang dinadaya nila. Akala ko ba ay dapat yes yun, ba't binago niyo? Ta's ngayon nagpapaliwanag kayo ganito, ganyan, 'di ba? So, malupit. May matinding issue 'yan, mga idol, 'no? May follow-up tayo diyan sa mga susunod na araw. Senator Cynthia Lummis tells CNBC the US military now supports her plan to buy 1 million Bitcoin. We have an economic war with China and we have to prepare. Strategic reserve is happening. US is about to buy a lot of Bitcoin. Yun yung sabi rito ni Senator Cynthia Lummis, mga idol, no? Sabi ko nga sa inyo, nakilala ko si Senator Cynthia Lummis bilang isang Bitcoin maxi, no? Doon yung sa Bitcoin reserve. Ayun yung doon ko siya unang nakilala. So ngayon, pinaglalaban niya at sinabi niya nga dito na yung US military sinusuportahan siya na bumili ng 1 million Bitcoin, no? Ang may 1 million Bitcoin pa lang ngayon is si Satoshi. Nalalapit na yung strategy ata o yung BlackRock. Ayan, mga yan, mga idol, no? Yung mga company na yan. Sila yung medyo malapit-lapit na. Pero pinupush ni Senator Cynthia Lummis at nasa likod niya raw ang US military, no?
at sinusuportahan siya. So good news 'yan mga idol. Alam niyo lahat ng good news sa Bitcoin, good news sa lahat ng crypto, mga lods, 'no? Ayun yung tatandaan niyo. Sa akin gano'n yung tingin ko diyan. At ito naman, Donald Trump crypto ties become Clarity Act flashpoint. The Clarity Act is gaining ground with some law enforcement groups, but ethics concern are becoming the central political battle. So ito yung pinag-usapan natin kanina. The major country sheriffs of America now seeks consultation and resources instead of broader changes. Nobel has endorsed the bill, calling it a net gain for investigators. However, the act is facing pressure as concerns over President Donald Trump crypto ties before the biggest obstacle to the bill per crypto slate, sabi rito. While some offended their opposition, softened pala. While some softened their oppositions, Democratic lawmakers continue pushing for stricter ethics rules or elected officials and digital asset. Hindi lang naman to kay Trump mga lods, o hindi lang sa pamilya ni Trump, mga idol, no? Sa lahat na 'yan ng mga officials ng gobyerno, no? Dapat maging mahigpit sila pagdating sa batas na parang masasangkot sila, no, sa crypto o kung ano man, no, na magkakaroon ng conflict of interest, mga idol. Ayun yun. Ako sa akin tama yun. Kasi mga idol, totoo naman yun. Kasi kapag walang batas na ganun, lugi tayo. No? Lugi tayong mga normal na retailers. Mas lamang lagi yung mga nasa government official. 'Di ba? Gusto nyo ba yun? So sa akin, ano yun mga idol, okay ako dito. No? Although sa tingin ko, baka magkaroon ng debate dyan, lalo na sa July 13, kasi sa July 17 pala, sorry, magkakaroon ng debate dyan mga lods. Kasi yun yung July 13 balik nila ng break, no, matapos yung break nila, and then July 17 magkakaroon ng debate tungkol sa Clarity Act, at yun yung aabangan natin mga lods. So, gusto ko na yung mangyari mga lods, malalaman natin kung ano yung magiging desisyon sa Clarity Act natin sa mga panahon na yon. At eto, good news sa HBAR, mga idol. Alam nyo ba kanina, di ba meron akong inipon, no? Sa mga pinang-trade ko, panalo lahat sa trade, mga loads, no? Iniisip ko na hindi ko na ipunin, bumili na lang ako. Ang mga pinag-iisipan kong bilhin sa totoo lang, mga idol, HBAR, wag ko pala sabihin, sorry. Marami, 3 yung pinag-iisipan ko mga idol. Actually, 4 nga, mga loads, no? Kaya lalo na nakita ko yung news ng HBAR na to, no? Mga idol, huwag kayong umasa akin para bumili, mag-hold, magbenta o ng kahit anong coins, o bumili, magbenta o mag-hold. Ayun, 3. Ng kahit anong coins, mga idol, no? I'm not a financial advisor. Do your own research, okay? So etong mga parang nag-research ako, tinanong ko pa nga si Grook ano ba ang mga malulupit dito na pwedeng ganito ganyan, no? Tapos nagtaka ako, wala siyang binanggit na ISO na token. Tinanong ko, ba't wala kang ganito ganyan? May iba siyang paliwanag. Ganito kasi yan, ganito ganyan, marami. No, so kumonsulta ako sa kanya kanina, tinanong ko. So pinag-iisipan ko kung ipambubudega ko na ba ngayon, o kasi nga syempre iniisip ko nasa ano tayo, medyo downtrend tayo ngayon. Kung titingnan niyo lahat ng chart ngayon, mga idol, parang sobrang bababa nila, 'di ba? Sobrang drop lahat, no, lahat ng mga tinignan ko, eh puro bagsak So tingnan natin 'to. Hindi ko na babanggitin. Titingnan na lang natin. So kung titignan niyo 'to, naka-max kasi ako tumingin, no? Kung titignan niyo 'yan, talagang sobrang bagsak, 'no? Parang nangyari uli ito, ayan, 'no? Ganyan, 'no? Parang nandito siya, 'di ba? Parang nandito siya ngayon. Ito, oh, 'di ba? Ano pa ba yung mga tinignan ko kanina? Up, yan. Gano'n din 'to, 'no? Parang bumalik siya noong 2023, 'di ba? Baba, ito. Ito kasi medyo nag-pump 'to, no? Kaya kung titignan mo 'to, medyo umangat lang siya ng konti. Yung iba kasi ka-level nung 2023, 2024, Siya medyo nag-pump siya ng konti, no?
Meron pa akong tinignan na isa, last na. Eto naman, oh, 'di ba? Baba, oh. Parags yan. So, iniisip ko kung, iniisip ko hatiin ko kaya o isang bulto lang sa isang token. Sige na, kuwento ko lang yung mga naiisip ko, mga idol, Hindi ko sinasabing gawin niyo o bilhin niyo yung mga nakita natin, yung mga chine-check ko. Okay? So, pero ito, good news 'to pagdating sa HBAR kasi XRP pasado na, no? Ano na siya, kumbaga, full, no? Kumbaga talagang ano na siya. Ngayon, isa pa 'to. HBAR is now officially MiCA compliant, unlocking access to Europe's 18 trillion euro economy, no? So, good news 'yan sa HBAR. Okay? And then ito naman, naku, punta na tayo dito. Si mismong, alam nyo ako yung mga news o yung mga comment na ginagawa sa akin ni Charles Hoskinson, parang marami ako nakikitang comments na parang hindi na siya importante, hindi na importante yung comment niya. Parang sobrang desperado na daw siya. Kaya siya nagko-comment na mga ganyan-ganyan dahil pabagsak na yung Cardano. Parang ganun yung mga nakikita kong comment. Hindi na siya credible. He just confirmed, pero ito, siyempre, bias tayo eh. Sabi dito, he just confirmed what the XRP adults in the room already knew. The XRP virtuous cycle going to bring billions of people in. XRP is designed for billions. Ayun yung sinabi dito habang in-interview siya. Pero meron ding sinabi siya sa interview na to, mga idol, na anytime daw pwede ulit kasuhan, no, yung Ripple ng SEC. Doon yung marami nag-comment sa kanya na ano siya kung ano lang daw sinasabi niya. So doon yun, kaya hindi ko na sinama dito, no? And then eto na tayo. Japan, for $1 trillion economy, leads the world in XRP adoption and has reclassified the XRP as regulated financial product. Tinanong natin kay Gro kung totoo to at sinabi niya totoo. So napakaganda ng pasok ng Japan, no, pagdating sa XRP, mga idol. Eto na nga, speaking. Japan is doing something no other country has done with XRP. Here's what actually driving massive XRP adoption in Japan. SBI Ripple Asia is licensed to issue prepaid payment tokens directly on XRP Ledger, targeting a market worth roughly $200 billion. Mga idol, na news natin to. Ripple's stablecoin RLUSD officially approved by Japan's FSA and lived through SBI BC Trade, backed 1:1 and tested monthly by Deloitte. No, sabi diyan. SBI issued 10 billion yen in tokenized bonds rewarding investor with XRP bonuses through 2029. Nabalita rin natin yan, pati to. Yung 6 SBI subsidiaries now distributed the XRP directly to the shareholders, a first for any public company on earth, mga idol. So grabe yung ginagawa ng Japan sa XRP, di ba? Talagang suportang-suporta. Japanese bank including Totori Bank are using Ripple-powered rails for remittances. Ratoken, Hadouken, Shoryuken, Shik Baruket. Sorry. Is integrating XRP into its loyalty ecosystem for 44 million users. So yung Rakuten, nabalita din natin yan, mga idol, no? XRP is the third most adopted crypto in Japan, handled by 20 licenses exchanges behind only Bitcoin and Ethereum. So pangatlo yung XRP. Syempre una Bitcoin, Ethereum, tapos XRP. So ganun kasuporta, no? Lalo na yung SBI, mga idol, sa XRP, no? So ang ganda niyan, mga idol, adoption na malupit yan. Ito yung gusto ko makita. Hinahanap ko na itong chart na to. No, periods when to make money. Ito yung kaya nga pina-search ko pa kay Grok. Yung actually nakita ko siya sa video, tapos in-screenshot ko. Sabi ko, hanap mo nga ng magandang HD na picture nito.
Kasi kung titignan niyo rito mga idol, ito yung periods when to make money, okay? So interesting 'to kasi ito yung A, which is asan yung A? Ito yung A, mga lods na nasa ibabaw 'no. Ayan yung tinuturo ng kamay na yan, ayan yung A. Years in which panics have occurred and will occur again. Ito din yung mga panic year, mga lods 'no. Ayan yan. O, dito muna tayo sa C, bago yung sa B, no? Kasi 2020 kasi nasa B eh. Sa C naman, etong mga yan, ayan, no? Pag may ads dyan, ito halimbawa, ito, 2020, 05, 25, ayan yun, mga lods, no? Gets nyo naman siguro yan. Ito yung C, years of hard times, low prices, and a good time to buy stocks, corner lots, goods, etc. and hold till the boom reaches the year of good times, then unload. No? Sure thing, save this card and watch it closely. So, yung taon ng andito yung 2023 oh. 'Di ba? So, yung taon ng C, ito yung mababa ang price, mga idol, no? Ito yung mababa ang price, dito ka bibili, dito ka mag-iimbak, magbubodega, and then i-unload mo siya, no, sa oras ng boom na. Ano naman yung B? Ito yung B, mga lodi. Ito yung gusto nating malaman nyo. B, years of good times, high prices, and the time to sell stocks and value of all kinds. So dito na yung mga tumataas na yung value, mga idol, no? Dito na lahat na lumilipad, mga lods, sa B. At kasama dito yung 2026, mga idol. Ayan siya, oh, mga loads, no? So imagine mga idol, ito kasi yung history to at sa tingin ko at maraming nagsasabi na natutupad yung mga taon ng mga ganito, mga idol, no? Oh, 2007, di ba? Oh, ito yung 2008, oh, bagsak. Tama ba? Oh, basta andito tayo ngayon, 2026, mga lods. At abangan nyo kung ano mangyayari, mga idol, no? Ito yung hinahanap ko yung nakaraan eh. Sabi dito, matagal na kasi itong post na to eh. Kailan ba to? Basta kinuha ko lang yung, April 4 pala to. Kinuha ko lang yung chart na yan. This chart is based on Samuel Benner's famous periods when to make money, originally published in 1875 and later extended. Over the past 150 years, it has demonstrated remarkably strong directional alignment, especially in pinpointing major markets turning points. Nevertheless, it is not perfectly accurate and should never be used as a stand-alone, no? Kumbaga, hindi pa rin siya sobrang 100%. Siyempre, mechanical trading strategy, financial markets, kumbaga, never be used as stand-alone mechanical trading strategy, tuldok. Financial markets are shaped by countless unpredictable events, including wars, policy shifts, technological disruptions, and pandemics, which means no historically cycle in flawless. O nga naman. At yung 2026 natin, imbis na yun na yung pinaka aangat na dapat, mga idol, nagkaroon tayo ng war na binigay ni Daddy. Ayun yung mga unpredictable na pwede mangyari. However, limitations and misses are clear. No? Not every panic year saw a major crash. For instance, basta yan, mahaba yan, mga lods. So, pero ayun yung inaano natin na yung 2026 nandun siya sa letter B. Year of good times, high prices, and the time to sell stocks and values of all kinds, mga idol, no? So, medyo sa tingin ko na-delay yung 2026 natin, no? So, napigilan ng gera na ginawa ni Daddy. Ano naman sabi niyo diyan, mga idol? Asan na? Ayun na, putya. Ayan, sakto pala, no? Wala, hindi rin eh. Alam niyo ba, dati, pag dito lang ako tumitingin, mga lodi, sa chart, bigla-bigla na lang talaga akong pumapasok. Ngayon, may pumipigil na sa akin yung RSI. No? Pag nakita ko na, uy, no, ang layo sa gitna. Tapos dito, parang pag tinignan mo dito, pwede ka na mag-position. Pero pag tinignan mo sa RSI, hindi pala. So doon ka na doon napipigilan niya na ako, mga lod. Sa totoo lang, ayun yung pinakamalaki naging tulong sa akin nito ng RSI, mga idol. Yung napigilan niya akong mag-early position. Isa yun sa mga naging tulong niya sa akin, mga lods, no? So ito,
ang pinaka-final at malupit news natin na trending news 'to mga lodi, kanina lang ata 'to. Naku mga idol, di ko alam kung makaka-copyright na naman ako dito. Nung nakaraan, kagabi ata yun, meron akong video na na-copyright sa mga robot-robot na. Pansinin nyo, bandang 22 minutes. Hindi ko alam kung naputol yung salita ko o something. Basta kinat ni YouTube yung ano ko doon, binan ako, ay kumbaga, inano ko, kinopyright ako ng Hyundai. Hyundai ang kinopyright ako. So ito mga lods, di ko nalalagyan ng sound sa mga lodi. Kanina lang to nangyari, nagkaroon ng massive landslide, no? Striking a tunnel construction near site near Mapadi sa India to mga idol, no? District Kerala, India. 3 peoples are reported dead. Naku, my goodness, di ko napansin yung dead dun. Ngayon ko lang nabasa to, hindi ko kasi binasa yung caption nito kanina, nakita ko lang eh. While 6 have been rescued, multiple others are feared trapped as rescue operation continue. Dito kasi mga idol, kung mapapansin nyo sila, nakikiusyoso na sila, meron na silang tinitignan, no? And then, nung nakita nila nag-breakthrough na, no? Tumagos na sa support, putya yan, yung landslide, mga lodi. Ayan o, bang! And then, takbuhan na. Grabe, nako, nakakaano to, mga idol. Ba't kasi, hindi ko alam siguro dapat talaga takbo na sila eh. Grabe no. Ako naisip ko agad dito, kanina nung pinapanood ko siya, dapat dito ako pupesto sa may, alam mo yung bato. Dito ako pupesto sa bato, mahiligtas ako dyan. Parang ganun yung naisip ko eh. Yung survival instinct ko doon napunta. Eh, nakita niyo yung may tumatakbo to, di ba? Ultimo yung malaking truck na to, mga idol. Madadala. Grabe. Ayun o, kita nyo yun, boom. Ayun o, dito dapat ako magtatago niya kung sakaling ako. O, buhay kaya ako dyan. O, buhay o. Ayun o, grabe. Tanya yan. Pinapost-post ko kasi baka makaka-copyright tayo. Pero kay Magala, yung tumatakbo doon, nabuhay naman, kita ko naman sila buhay. Kaya nagtaka ako kung bakit merong mga nabalitang namatay. Siguro doon na yun sa dulo, yung unang landslide. Ito, medyo ano naman sila trap, o siguro sobrang injured lang sila mga idol pagka ganyan, no? Ayun yung isa, nakita nyo na, lumabas na, no? Injured sila. O ayan, buhay naman si Madam. Pero yung siguro yung namatay na 3 people, malamang dun yun sa umpisa ng breakout, mga idol, no? Grabe, baka dito yun. Baka merong mga, ayan, sa may sakyan dyan, may tao dyan or something. Ayun, kasi may mga tumatakbo din dun, sa dulo. Ayokong lakihan kasi baka mamaya maano tayo. No, ayan, grabe. Grabe yan, nakakatakot talaga yung nature, no? Mga idol. Mahirap kalaban yung nature, mga lods. Oh my goodness, no? So ayan, hindi ko na tatapusin yung play. So basa na tayo ng comment nyo. Mga lods, mga lods. Sabi ko pa naman, may good news na video. Kamaingay. Sabi dito, dahil lang, pusuan natin. Boss, tingin mo magpapalo ba si XRP sa nangyayari kay Solana last bull run? Sana after Clarity Act maging tambay na from having stable job. Pero feeling ko pang lambo lang pag super duper positive. Mga 3 bull runs pa siguro yung tambay goals. Ayan. No? Ako mga idol, ang prediction ko ngayong taon, mga lods, o ngayon 2026, mga lods, sabi ko nga, ito yung taon ng implementation. No, may implement yung Clarity Act, no? Malalaman ng mga tao kung ano yung mga utility token na masarap na basta yun, yung mga ganun, di ba? So for me, hindi ko naman ipipredict hindi ako nagpipredict ng price mga idol, no? Pero kung magkakaroon ng full adoption, mga idol, siguro aabot tayo ng 2028. Pero ngayon, ayoko mag-predict ngayon, pero sa tingin ko ngayong taon, magkakaroon tayo ng pump, no? Hindi ko lang alam kung hanggang saan. Pwedeng maliit lang, pwedeng malaki, mga idol, no? Kasi depende kung paano tatanggapin ng market yung mga implementation na mangyayari. 'Di ba? Kapag naging sobrang positive nila, maraming na FOMO, di ba mas umangat tayo. 'Di ba? Pero kung dinedma lang nila yung nangyayari. 'Di ba? Pero hindi rin lalo na kapag may mga utility yung token mo. So, magagamit yun, ma-adapt yun, at magkakaroon ng uptrend pagdating sa ganun, di ba?
Basta ako mga idol, alam niyo naman ako, for long term naman ako. So yung mga prediction na ganyan, marami na ako naisip na ganyan, pero hindi ko iniisip na agad-agad, 'no? Ibo Fabian, shoutout sa'yo. Si Emmanuel Velasco, shoutout, May napansin akong nakakakilabot, idol. Check nyo XRP 1-day time frame mula sa 3.6 up to present. Mukhang pa-breakout na at matured breakout to, sabi ni idol. 1 day. 3.6. Dito yan, sinasabi ni idol. No? Ayan, no? Pwede, no? Idol, no? So, pag yan nag-breakout dyan, mga lodi, magbunyi. Magbunyi pag nag-breakout na, idol, no? So, ito, pag bumasag to dyan, mga lodi, malamang nga yan, mga idol. Kakakalas na saan yan, mga lodi, matindi na mangyayari dyan. No? So, pwede nga, yun yung sinasabi ni idol. Sinasabi ni Ibo Fabian. Shoutout sa'yo, idol. Ganda ng nakita mo. Skylab, shoutout sa'yo si Phil Habis. Good PM Load. So what's up, goods na goods ang update. Pero sana po may pasa ng Clarity Act this year. Sana nga, idol. Si Clavis. Kaya siguro nag-pump, nagsalita kasi si Trump. Sinamantala naman ng anak niya at nag-accumulate ng Bitcoin. Ano connection kung marami kinita ng family Trump sa crypto sa pagpasa ng Clarity Act? May epekto ba sa kinita ni Trump, ng Trump family, yung pagpasa sa Clarity Act? Parang sinasabi kasi dyan, mga idol, nagamit nila, no? Yung crypto para pagkakitaan. Kumbaga, ginamit nila yung posisyon nila para pagkakitaan yung crypto. At which is ayun yung ayaw ng mangyari ng iba na gawin din ng mga papalit sa kanila o iba pang mga government official, mga loads. Kaya ayun yung parang pinipigilan nila mangyari uli. Okay? Papayag na ipasa ang Clarity Act pag may maleta na. No, hindi gusto sa kanila yun, mga idol. Si OFW TV Music. Chris Pogi, boss, paano palabasin yung RSI sa phone? Nako, ayan ang problema natin, mga loads. Nakita ko na yan eh. Kaya lang hindi siya accurate. Hindi ko alam. Tatanungin ko nga kay Boss KGX. Tatanungin ko kay Boss KGX. Tinignan ko na yan eh, mga loads sa phone ko. Kasi parang isusum mo yan eh. Merong isang option dun sa Bitget. No? Pag tinignan mo siya sa trade, meron siyang parang yung candle, parang ganito yung tsura. Ayan, yung ganito yung tsura. Pag kinlik mo siya, parang magsusum out siya. Tapos hanapin mo dun yung indicators. Ayan, may makikita kang indicators dun eh, mga lods. Ayan, pag kinlik mo yung indicators, makikita mo dun yung RSI. Hanapin mo. Dito yon. Ang RSI, ibig sabihin ay Relative Strength Index. So, dun siya lalabas. Kaya lang, hindi ko nakikita yung ganito. Iba yung nakikita ko eh. Para siyang yung ganyan-ganyan, no? Ay, wait lang. Parang ganyan-ganyan yung nakikita ko. Hindi siya mismong ganito. Para siyang trend na tapos nakalagay lang kung ilan, 50%, 49, gumaganon. So, nainis nga ako nun eh. Sabi ko, kung nandun ako sa bilyaran, gusto ko mag-trade, initignan ko yung RSI ko, hindi ko makita. Sabi ko, paano ba to? Sabi ko ganun. So, wala, hindi ako nakapag-position nun, mga idol. So, bale, tatanungin ko si KGX kung paano makita yung ganitong RSI sa phone. Buti, nabanggit mo yan. Na-experience ko din yan eh. Idol eh. No, Chris Pogi, shoutout sa'yo. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Ernesto Gabud, always shoutout sa'yo. Idol Nochi, si Books. Hello Lodi, always watching. Shoutout sa'yo. Aldrin Matalog, si Arnel Sapitanan, shoutout din sa'yo. Sana nga mag-take off na Boss Jeblo. Nagbabasa ako lagi sa Google News. Puro nakikita ko adoption ng mga bangko sa QR payment or pre na ang transaction sa maraming bansa. Sa atin, Pinas, mga bangko nagtatransfer pina araw-araw na lang may bangko na ginagawa yon. Implementing na talaga to ngayon. Kung hindi natin alam anong technology ang bagong system ng bangko, may iwan tayo sa pag-take off. Bubuksan na ang huling pintuan ay ang Amerika. Tama ka dyan, idol. Alam nyo ba, na-imagine ko, di ba dati parang
yung mga nagpa-profit sa crypto nahihirapan silang ilabas yung pinrofit nila. Kaya nga bumibili pa sila ng Lambo, tas yung Lambo binibenta nila para maging payat money yung pera nila, eh. 'Di ba? So, pero sa tingin ko ngayon dahil sa bagong financial system mga idol, hindi na tayo mahihirapan siguro maglabas, 'no? Kasi yung mga bangko konektado na sila sa crypto ngayon, eh. Puwede ka na magbayad o mag-withdraw ng ganito, ita-transfer mo na lang ng ganyan, 'di ba? Parang meron kang isang isang GCash pero hindi siya kumbaga crypto wallet siya, pero para siyang GCash mo, 'di ba? Parang gano'n. So, hindi ka na mahihirapan, 'di ba? Mahirapan lang do'n sa mga limit-limit. Baka may limit, 'di natin alam, 'no? Si Dol Pansero, shoutout sa'yo, idol. Ang lupit ni Daddy Trump, paldo na naman ng insider nila. Tama ka diyan, idol. 'Di ba sabi niya nga nung nakaraang interview, yung mga anak niya talaga may insider. Mabel Zambales, shoutout sa'yo. Si Peng Kalag, Mr. Ads, Peng Wei Coin, Romel Barbiera, idol, shoutout sa'yo. Si Julius Bukay, waiting sa 55K dip. Naku, pag nangyari yan, meron tayong pambodega, naka-ready ako dyan. Si Rezo Joy Neal, ayan. Morning idol, shoutout sa'yo. John Michael Carlos, yung pinapanood ko yung news mo kagabi, Kuya Jeb, sakto nag-pump yung BTC. Buti po, nakaabang ako sa sinabi mo po, mag-pump, kaya nakasabay po ako. Yun, paldo si idol, congrats sa'yo. Si Jinky Saint, ayan. Pag tumaas naman BTC, tumataas din XRP. Yes, nangahatak po yan. Ching Shang Sheng, John Del Nino Jose. Ano bias mo, boss? Bullish na ba? Sa ngayon, meron akong, sa tingin ko kasi ngayon sa tingin ko pwedeng mangyari na magkaroon ng pump ngayong July, no? Ba sa July? August. August, no? Pwede rin magkaroon ng pump, no? Ayun nga yun. Hindi kasi ito yung sinasabing RSI, mga idol. Si boss kasi pinapakita yung RSI sa may cellphone. Ito yung sinasabi niya. Yung indicator na yan, no? Iba, hindi mo siya makikita dyan. Sa akin kasi ito, ito yung sinasabi ko. Ayan. Pag pinindot mo yan, parang ano na yan. Ito, ayan, makikita mo yan, may RSI siya. So, hindi niya kamukha yun, di ba? Tsaka hindi ko alam kung paano siya magkaroon kasi may mga time frame yan, eh. 1 day, 5 minutes, ganun. So, hindi ko siya ma-explain na maayos pag di nakikita. So, ayan, gusto kong tulungan ni boss at pero na-realize niya na hindi. Ayun. So, ayan. Sino pa ba? O, ayan, no? Iniisip ko talaga, magkakaroon tayo ng galaw, no? Or volatility ngayon, July, August, September, malamang ang in-expect ng tao sa September, negative, mga idol, no? So, in-expect ko rin siguro baka negative yung September natin. Kaya ang chances, mga idol, na umpisa ng ating pump is October, no? Yung birthday month ko, ayun yung ano ko eh. Ayun yung ano natin diyan, wish, no? Sa birthday month ko, parang ganoon. Pero ngayon, laruin natin, enjoy natin yung journey. Sabi nga nila, mas mas masaya at mas iti-treasure mo yung journey kaysa dun sa goal mo na mararating mo, 'di ba? So ayun, enjoy nyo lang. Si AJTV, shoutout sa'yo. Stephen Andre at si Santos Jandel na naman ang champion natin. Lagi nag-champion si Idol, no? So ayan mga lods, no? So sana nagustuhan niyo yung ating video ngayon, mga idol, no? At syempre bukas ng umaga, alam niyo na yan, mag-update na naman tayo. So dapat naka-subscribe kayo, click niyo yung notification bell at syempre like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange, mga idol, check nyo lahat ng description diyan sa baba ng video natin. Mga idol, makakatulong yan sa inyo kung gusto nyo bumili ng cold wallet, VPN or something like that. Check nyo lahat ng link diyan, no? So yun lang. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood at magandang gabi sa inyo mga kapatid. At What's up? What's up? okay, thank you.